Ito guys yung, ayun, ito yung ino-offer ko guys, oh. Meron kasing dalawang klase ng prop firm. Merong tinatawag na non-HFT prop firm at saka merong tinatawag na HFT prop firm. Yung ano, yung HFT prop firm, ito yung pwede mong gamitan ng bot. Pwede mo siyang gamitan ng robot para hindi ka na mag-challenge pa. Kasi guys, pag ang prop firm kasi guys, bali kukuha ka ng account, bibilhin mo 'yan. Magpe-phase 1 ka diyan. Tapos grabe yung ano diyan, yung psychology kasi may disiplina diyan. Kapag phase 1 pa lang natanggal ka na, edi wala na yung account mo. Bili ka na naman ulit ng bago. Kasi sa phase 1 pa lang guys, syempre mahirap kasi live trade na 'yan. May mga bawal diyan. Tapos pag napasa mo yung phase 1, bibigyan ka ng phase 2. Okay? Pag bibigyan ka ng phase 2, dapat mapapasa mo ulit 'yun. Pag napasa mo 'yun, tsaka ka bibigyan ng funded account. Okay, may mga drawdown diyan guys eh. Kumbaga, it takes 3 to 4 months yata, parang ganun. Pero yung ano guys, yung mga FTMO, ito yung mga HFT prop firm. Ito yung hindi pwedeng gamitan ng bot kasi bawal sa kanila. Pero ito guys, yung recommended ko kasi guys, merong sa listahan kasi guys na pwedeng gumamit ng bot. Ang dami, siguro 15. Pero medyo pangit guys yung mga feedback nila. Kaya ako, ang pinili ko mismo, syempre yung mas maayos. Para at least, kahit sabihin natin soon, baka magsara, mga after 1 year, mga 6 months. Eh di kukuha tayo ng mga live account. Ang plano ko kasi ganito. Dito ako kukuha ng mga payouts. Tapos ililipat ko sa mga ano ko, sa mga live accounts ko. Kasi ang goal ko guys, makarami yung live accounts ko. Mapalaki ko siya. Okay, yung mga prop firm na yan. Ano ba yung prop firm? Ito yung, parang ito guys, so ito yung example Bibilhin mo yung 1.4 million na kapital, tapos ang igagastos mo lang dyan ay, may ano sila guys, may promo sila ngayon na, yung Nova 13, yung code, may ano to, 13%. Kaya 298 yata, pero ngayon 258 na lang. Yun, bibilhin mo siya ng ganito. Tapos isa-challenge mo. Pero yung offer ko dito sa GC na 1 day lang, pasado ka na kagad. Magbabayad ka lang pag 25,000, magbabayad ka lang ng ano doon. Magbabayad ka lang ng $200. Parang ang total na ilalabas mo, parang magkano ba yun? Wait lang guys ha. Sa 1.4 million na capital in peso. Sabihin natin na ano, 458 times 56. Naglabas ka ng 25,600, may capital ka na 1.4 million. Ganun lang. Ang drawdown nito guys, 10%. Dapat hindi ka matalo ng 10% kasi automatic mabibreach yung account mo. Yung 25,000, wait lang, 25,000 times 0.10. Okay, 2,500. Meron kang 2,500 na dapat i-trades. Pag naubos yan, ibig sabihin talo lagi yung trades mo, wala na. Magkano lang nilabas mo? 2,000, ano lang, 20,000 lang. Pag 2,500, magkano yan in peso? 56 o 140,000. Yun yung prop firm, guys. Sana na-gets nyo yan, guys, ha. Ngayon, merong sa Cortana, actually, guys, yung iba kasi, guys, may mga feedback na negative kasi hindi nila alam yung mga rules. Basta lang sila mag-challenge, tapos ganito, ganyan, ipapasa nila. Hindi nila alam yung mga rules. Kaya, once kumuha ka nito, gagawa ako ng GC para at least magsusum tayo about sa mga rules. Ang rules naman dito, ano bawal kang mag-draw down ng 5% per day. O di ba? Di ba guys, nagtuturo pa lang tayo sa live ng ano ng risk management. Kaya dito kung sugarol ka, hindi kasi guys pabara-bara yung ganun eh. Ang kagandahan sa prop firm, tuturuan ka maging disiplinadong trader. Kumbaga, ihuhubog ka dito na maging professional trader. Okay, hindi dito guys uubra yung ang taas ng risk, tapos trade ka lang ng trade. Hindi ganun guys. Dito tuturuan ka talaga maging professional trader. Okay, kasi may mga rules. Example, ang news natin, ito yung news Before and after, bawal kang mag-trade ng before 10 minutes or after 10 minutes. Example, ganito. Kunwari Tuesday, yung red flag lang guys yung red lang. Yun lang yung binibase nila sa rules. Kunwari,
8:30 AM. Pag nag-trade ka ng 8:20 at saka 8:40, bawal yun. Mabibreach yung account mo. Kaya yun, kung kukuha kayo nito, magsusum tayo. Kasi gusto kong maalagaan yung ano din natin. Kasi ayoko masayang yung funded account nyo eh. Kasi pag funded na yan guys, ano na yan, pwede ka nang kumuha ng mga malaki-laking payout dyan. Okay? Minsan kasi guys, yung yung may mga issue lang naman yung mga tag 100,000 funds, 200,000 funds. Kaya kung kukuha ka, tapos natatakot ka pa, kuha ka muna ng 10K, 25K, parang ganun lang. Kumbaga dahan-dahan lang. Ang goal lang natin makapag-payout kagad. One day pay, ano lang to guys, one day passing, pasado ka na kagad, live account na kagad yan. Robot na bahala doon. Okay, maraming robot guys kahit i-search nyo to, maraming robot, may libre, may mga bayad. Pero syempre, delikado guys kasi kung mag kung magpa-practice ka pa, maraming pera yung mawawala sa iyo. Ito yung robot na ginamit ko, $1,000 siya. Binili ko. Tapos dahil kaibigan ko, bali binenta sa akin ng $500. Yan, $500. Tapos yun, ma-effort lang kasi guys. From 9 PM to 12. Okay, ito guys, nakapag-trade na to ng maraming trades, siguro mga 5,000 plus or 10,000 plus, pasado lahat, walang talo. Kaya proven and tested na to. Okay, wait lang. Ito pa guys, ito yung sa Cortana. Sa Cortana naman, ito. Ito, ang pinakamababa sa kanila, 10K. Yan, sa 10K, ito guys, so gamitin mo yung code na to. Dapat ang gamit mo dito Binance. Pero kung wala kang Binance, ito yung offer ko pa sa'yo. Pwedeng ako yung bumili ng USDT, Binance ko yung gagamitin. Ang goal natin dito, ma-register ka lang. Tapos, ibibigay mo lang sa akin yung username password mo. Huwag kang mag-alala kasi ang kukunin lang naman doon yung username password mo for challenge. Pag funded na yan, wag mo nang ibibigay sa akin kasi ang robot natin, hindi to pwede sa live account at saka sa funded. For passing lang talaga to. Okay, kasi sa funded kasi ano na yan, manual trading na yan. Diyan na papasok yung strategy natin na A+ setups. Kung yun ang gamit mo. O kasi doon pa pumapasok yung doon na papasok yung mentorship natin. Kasi live account na yan, hindi na pwedeng gamitan ng robot yan. Clear guys ha? Tapos, bakit Binance, Bybit, basta guys, crypto, para may 25% ka. Katulad nito, ito example guys, oh. Kunwari, bibili ka ng worth 10,000, ito, click mo lang to. Yung link guys, papasa ko. Ito kasi yung top 1, top 2 ko guys eh. Siyempre, kumbaga, maninigurado din ako kasi mamaya, kaysa doon ako sa iba na tapos, ito kasi yung pinaka parang ABS at saka GMA, parang ganun siya. Kumbaga sa network. Ito guys, kunwari, ito. 10K mo, parang parang 600,000. Bibilhin mo siya ng 139. Dahil may discount pa na 25%, ito guys, ito example lang to ha. Itong code, i-paste ko lang. Ito na siya. Yan, 104 na lang. 104. Tapos, ipapas natin. Bali, magbabayad ka lang ng 100 USD sa robot. Yan, tapos, kasi ang dami ko pang gagawin yan, i-set up pa natin yan. Yun kasi yung pinaka-minimum. Tapos, sabihin natin na 204 yung ilalabas mo. Magkano yung 204? Wait lang guys ha, compute lang ako. 204 times 56, naglabas ka ng 11,400. Ang ibibigay sa'yo na funds, 10,000 times 56, bibigyan ka ng 560 live account. Ganun lang. Kaysa naman pwede naman kayo mag-live guys, okay lang naman yun. Kumbaga sa akin kasi nagla-live kasi ako, tsaka nagpa-prop firm ako. Kasi ang goal ko talaga magkaroon ng malaking kapital sa live account. Kaya ang sekreto dito, magparami ka ng account. Kaysa guys, masunugan kayo ng 50,000, sana pinrap firm nyo na lang, di ba? Kasi magkano lang, kunwari, masunugan ka ng 11,000, pero yung funds mo malaki na. Nag-gets nyo guys yung logic. At the same time, matututunan mo yung tinatawag na disiplina sa pag-trade. Kasi may mga rules sila. Kumbaga dito, ihubog ka para maging professional trader. Hindi ka lang basta-basta mag-entry. Kumbaga dito, aware ka na may mga sila.
Okay, katulad dito guys, Euro UNCD. Yan, hindi pa ako nakapasok dyan kasi syempre, yung sabi ko sa inyo kanina, yung 1 hour is downtrend pa. Wala pang change of character dyan. Kaya kung aggressive trader ka, baka dito pa lang nag-trades ka na, pwedeng ma-hit yung stop loss mo or dito ka naglagay. Pero ano kasi ako kumbaga conservative trader kasi ako. Gusto ko yung 1 day check, 4 hour check, at saka 1 hour check bago ako mag-entry. Hindi ako aggressive trader. Yan, waiting for change of character before mag-entry. Oy, 70 na pala tayo kanina ano sorry guys, hindi kasi ako tumitingin guys. Kanina parang 5 pa lang tayo. Guys, may question kayo sa prop firm guys. Kaya ito guys, ang prop firm, ito yung susi para magkaroon ka ng malaking accounts. Di ba ang goal naman natin maging malaking accounts natin? Ganun lang naman yun. At the same time, madisiplina tayo. Kaya yun. Pero kung gusto mo naman, Coach, sige po, sige po. coach, tanong ko lang, magkano yung estimated na pwedeng ilabas kasama yung bot at saka yung prop firm? Kung Ayun, for bali, example, oo, 25 yung sa Cortana, yung 25K na Nova Funding. ano, Nova Funding, At, 25K. ito sa Nova Funding, ito kasi meron sila kasing Nova 30. Kasi guys, nag-iiba kasi yung discount nila guys eh. Actually kahapon 5% lang sila ngayon, nagulat ako yun. Basta hanggang 10 lang sila ngayon last time 15 sila noong December, ngayon 13. Ngayon guys, kopyahin niyo lang to. Wait lang, Nova 13. Ito guys pili lang kayo diyan. Yung price niya, check natin ito. Kunwari, ito tayo, 25,000 sa Nova Funding. Ito guys, ito yung may mataas na tawag dito, rating sa kanila. Lagay mo na yung account mo. Wait lang guys, ano ko yung account ko. Log in ko lang. Tapos gagawa ko guys ng GC guys kasi gusto ko talaga alagaan kayo kasi syempre yung rules kasi importante dito. Kailangan naintindihan mo yung rules. O di ba nagiging kumbaga gusto ko lang maging responsable. Ito guys 25,000 bibili mo siya ng 297 Nova 13. Ano to guys 1.4 million in pesos. Live account na. Validate natin 258 na lang. Tapos $200 pag 25,000 kasi malaki to. Okay, kumbaga sabihin natin sir 458, parang ganun siya. Sa 458 mo, meron ka ng 1.4 million pesos, 25,000 na live account. Tapos, syempre may mga rules diyan, paano ka maka-payout, ganito ganyan. Siguro after 15 days. Sa Cortana kasi guys, nakalagay doon, first payout mo, pwede ka mag-withdraw ng 21 trading days. Tapos, sa first payout mo, mag-aano kayo diyan, 50-50. Sa pangalawang payout mo, sa next 21 days ulit, 70 sa'yo, 30% sa kanila. Tapos, third payout mo, 80%, 20 sa kanila. Sa fourth payout mo, susubukan nila yung ano mo, yung kung magaling ka ba talaga na trader. Yan, kumbaga 90% sa'yo, 10% sa kanila. Tapos, every payout mo nun, every 7 days na yata, every week, pwede ka na mag-request. Ganun lang. Tsaka guys, ito guys sa Cortana naman, pag 'di ba live account na, ang nakalagay pa rin sa MT4 mo is demo. Demo account lang pero withdrawable. Lahat ng payout mo hindi yan pwedeng i-live guys kasi imagine mo naglabas ka na ng ganun tapos ila-live account ay paano pag sunugin mo yan lahat? O 'di ba? Sila yung lugi. Kumbaga hindi maglo-long term yung business din nila. Kaya dito naghahanap sila talaga ng trader. Kaya I suggest pwede kayong hanggang muna 50, 25 or 10 lang. Huwag kayo guys mag 100 plus pataas. Sa akin lang okay sa akin pag may ganito pero syempre maninigurado tayo. Pero pag nakapa mo na, pag nakakapag-payout ka na, doon ka na magano. Kumbaga, hindi tayo maging greedy sa opportunity. Kasi matagal na kong kumbaga, ang ginagamit ko kasi non-robot kasi. Matagal talaga doon guys, umaabot ng 90 days to 100 days, mapasa mo yung phase 1. Kasi syempre, gagamit ka doon ng risk management. At the same time, may mga sinusundan ka na mga rules. Kaya hindi basta-basta yon. Ibang-iba to guys sa live account. Pero ang kagandahan lang kasi dito, magiging disiplinadong trader ka.
Tapos, mabilis ka maging matured. Yun. Kasi ang goal naman natin guys as a trader, di ba? Imaginein mo kung may $200 ka, nanalo ka ng ganito. Ang kagandahan kasi guys, ganito. Kung may 25,000 ka, allowed ka lang ng magkano yung 10%. Ito, bibigyan ko kayo ng ng tips. 25,000 times 0.10. 2.5 yung drawdown mo. Pag natalo ka, ang gagawin mo dyan, ang mindset mo, 2.5. Hindi yung 25,000, yung 2.5. Kaya every time na maglalagay ka ng trades dito, kunwari magti-trades ka, ang capital mo 2.5. Tapos, magre-risk ka, gagamit ka ng calculator. Tapos titingnan mo yung 2,500 mo, ilan yung kayang mawala. Personally, ako, kung 2,500 yung funds ko, ang pinaka-risk management ko na yan is $200. Okay, magte-trade ako dyan ng $200. Ibig sabihin, parang 11,000. Pag nanalo ako, mananalo ako ng 400 or 600. Kasi minsan nag 1:3 ako or 1:2. Pwedeng yung 200 ko magiging 400 to 600. Pag natalo ako, $200. Out of 2.5, matatalo ako ng 200, hindi ako masasaktan. Ako kasi to. Pero kung ikaw, kung medyo hindi mo pa kaya, $100 ka lang. Guys, malaki na yun ha. Imagine mo naka-live account ka tapos makakapag-payout ka ng ganun. Actually, manalo ka lang dito ng $500 sa live account na mga ganun. Request mo na kagad for payout. Basta ganun lang. Ang goal natin guys, makapag-payout agad. Okay guys, baka may question pa kayo. Kaya lalo na pag may 100,000 ka. Guys, partida guys, yung sinasabi ko sa inyo na $100, naka-risk management ka na nun. Ilang $100 yung itatalo mo para maubos yung capital mo na 2.5 sa 25,000 na funds. Okay, hindi ka nagsugal niyan, hindi ka nagsugal. Kasi naka-risk management ka pa nun. Eh how much more pa pag kunwari, example lang, may 100K ka na funds. O sige, sabihin natin 50K. Ang drawdown nito guys is 50K. Ang drawdown nito is 5,000. Pwede ka mag-trade, per trade mo, pwede ka mag-trade ng $300 to $400. Lalo na pag may setup ka na guys, nakabisado. Yung proven and tested na, lalo na pag nagba-backtest ka pa. Kaya yung funding account, perfect sa mga trader na talaga. Pero kung newbies ka, okay din. Kasi, imbis na matalo ka ng ganito, pag i-proper mo, konti lang yung matatalo mo. Nagets niyo ako guys, parang lang parang tataas lang ng ilang beses yung life mo. Talo ka ng same day. Hindi bro, ito kasi bro, ang usapan kasi natin, 'di ba, gagamitin natin yung robot. Ibig sabihin funded ka na. Pag nanalo ka ng 10%, withdraw mo na. Hindi mo na paabutin ng kahit hindi nga 10% eh. Basta ang goal natin mabawi yung ROI. Pero kunwari nanalo ka. Oh, okay, nanalo. Oh, yun, tama yun sir yung sinabi mo. Ang drawdown kasi dito daily is 5%. Ang overall drawdown dito is 10%. Ano yun guys? Sabihin natin sa $5,000 nyo or 25,000 yung binili mo. Magkano yung drawdown sa 10%? Is 'di ba 2.5? Ang daily drawdown dito sa 25,000 is 1,250, tama ba? Wait lang times 0.05. Oh, 1,250. Guys, isang trade ba, isang araw ba, iti-trade mo yung 1 to 50? Hindi ganun. Alam natin may drawdown eh. Ang iti-trade mo lang, pwedeng $200 lang. Basta ganun. O hanggang malalaman mo naman sa stop loss mo eh. Kaya imposibleng ma-drawdown ka. Kasi nandito naman ako, pwede magme-mentoran tayo. Mali yun. Mali yung ako ngari. Drawdown natin 5%. Tapos isang trade lang dito, inubos mo agad sa drawdown. Pwede siguro magawa nyo yan kung hindi kayo nag-avail ng mentorship ko. O, di ba, dahil may mentorship tayo, yun sundan nyo na lang yung tinuturo ko. Gamit tayo guys ng calculator. Ito yung calculator na ginagamit ko. Ito lang. O ito, Euro NCD tayo. Kunwari, ito nag-trades ako. Okay, ito yung stop loss, ito yung take profit. 1:2.
Okay, ito guys sa Euro NCD. Ito lang guys, so Euro NCD. Okay. Account size, sabihin natin, 'di ba 25,000 ka? Ang overall drawdown mo is 2,500. Ang ilalagay mo dito, 2,500 lang. Hindi 25,000. Para sigurado talaga yung live accounts mo. Tapos dito, ilalagay mo sa risk reward ratio, sabihin natin 5%. Example lang to example lang to. Stop loss 19.0. Okay, 19.0. 19. Okay, ito guys yung result. Kapag gumamit ka ng 1.07, mag-i-entry ka na ng buy, matatalo ka ng 125. Guys, ito yung pinaka sa tingin nyo pag kunwari 200 yung risk mo, edi taasan mo to. Sa 2.5, 200 yung kaya mong mawala. Kung natatakot ka, pwede na to, 125. Sabihin natin ito guys, naka-risk management ka, 5%. Ito lang. Basta guys, every time magte-trade kayo, dapat nagka-calculator kayo. Okay? Mali guys yung hindi kayo nagka-calculator, except na kung scalper ka. Tapos hindi ka naglalagay ng stop loss kasi pass na ako sa Sa company, gumagamit sila ng ganun pero may stop loss. Pero ako kasi day trader at saka swing trader. Ito guys yung tamang pagti-trade. Dapat alam mo, aware ka sa stop loss mo. Except na lang pag na mental block ka. Okay, kaya imposibleng ma-drawdown ka kapag susundan mo yung mga tinuturo ko. Okay, ganun lang guys, gamitin nyo lang yung calculator, mag-risk ka lang ng ganun. Ang ilalagay nyo sa account size is yung 10% drawdown. Pwede namang guys, pwedeng balance base. Okay, sabihin natin 25,000 talaga ilalagay natin. Ang i-risk mo lang dito guys, 0.25. Try natin guys Ayun, $62. Sabihin natin 0.50. Ito guys, pwede rin guys. Pwede ka rin mag-balance base. Or pag nag-drawdown base ka, ilalagay mo lang dito kasi yung drawdown. Pero kung balance base ka, ilalagay mo yung account size na binili mo, tapos magre-risk ka lang ng 0.50%. As in, ito lang guys, every time magte-trade ka, 0.50%. Para ang risk mo is 125. Guys, ang layo yan sa drawdown. Ang drawdown mo kasi dyan is 2,500. Ang layo. Kahit matalo ka pa ng 5 beses dyan, hindi ka pa rin masusunugan. Okay, lalo na pag kabisado mo pa yung A plus natin. O di ba katulad nito, guys, natalo ba ako? Wala. Set up pa lang yan, wala naman tayong confirmation pa eh. Pero still waiting kasi yan ito, support area pa rin yan. Uptrend na kasi to eh. Yan. Tapos dito, usapang SMC naman, yan, meron na kasi ditong equal low. Yan, kaya babalikan niya lang yung mga order block na natira. It's either order block, ito possible balikan to. Ito nandito na nga ngayon eh. Pero syempre, hindi kasi ganyan yung style ng pagtitrade ko. Sa akin kasi yung style ng pagtitrade ko, dapat yung 1 day uptrend. 4 hour, dapat uptrend din. O, ito uptrend na siya. Yung 1 hour niya, kasi ito guys, pullback kasi to lagi. Ito pullback to. Pag pullback, always against yan sa trend. Okay? Kaya yung 1 day uptrend, 4 hour uptrend, sa one hour ako nag-i-entry, pero downtrend pa. Kung aggressive trader ako sa 1 hour, entry na ako kagad. Downtrend eh. Against the trend na ako eh. Medyo delikado to guys. Kaya ang ginagawa ko, gusto ko yung 1 hour niya uptrend din. Nakuha nyo guys. Yun, tapos dito. Kung very conservative ka, pagdating dito, kunwari na ganito na, punta ka ulit sa 15 minutes pa, hanap ka ulit ng another change of character. Hanggang sa makuha mo talaga yung pinaka niya. Nakuha niyo yung guys, yung parang simple strategy lang no, pero sobrang makakatulong to guys sa inyo. Pag naging funded ka na, wala na po bang limit na araw? Wala. Basta wag ka lang mag-trade. Kunwari, 30 days ka nang hindi nagte-trade, bawal yun. Basta mag-trade ka lang. Siguro kahit ano lang, kahit twice a month, pwede. Actually nga, yung iba nga eh. Alam niyo ba sa prop firm, yung pinaka yung pinaka may malaking napi-pay out is yung mga sa isang buwan, 2 trades lang. Guys, swing trader talaga.
hindi scalper. Swing trader yung may pinakamalaking payout sa lahat ng prop firm. Kaya hindi talaga ako nag-scalp. Except lang if nag-draw down, automatic na kukunin nila. Hindi, automatic magbe-breach. Hindi mo na yun ma-open yung account mo. Automatic. Lalo pag may mga nilabag kang rules. Kaya dito, tuturuan ka talaga maging disiplinadong trader. Kaya pag bumalik ka sa live account, sasabihin mo, ay, bakit ganun? Parang may nagbago sa akin. Parang hindi na ako to dati. Dati, parang trade lang ako. Parang ganun, guys. Yun kasi yun, yung mga sinasabi ko, experience ko kasi to. Pero proven and tested yun ng lahat. Doon nyo makikita yung tunay na mundo ng trading na hindi lang basta-basta magti-trade. Yung may mga nagbabawal sa'yo, bawal kang maging ganito, bawal kang maging ganyan, huwag kang masyadong greedy kasi may drawdown ka. Parang ganun. Tingnan natin yung gold guys. Yung gold guys, approaching pa lang. Ito maganda nga mag-ano dito mag-sell. Pag nalagpasan yung blue. Siguro magsisell ako dyan. Wala namang imbalance. Okay, wala nang imbalance. Basta dito ako magsisell. Ayan, dito banda. Pag nilagpasan to. Yun, bawal mag 10 minutes before and after. Pero kung may ongoing trade ka na before, okay lang. Hindi na, wag mo nang i-out, hayaan mo lang. Ang 10 minutes lang before and after, ano yun, kapag magti-trade ka pa lang. Pero kung may ano ka na, may recently na trades ka na, wala yun, wala yun. Guys, about sa IP address lang pala guys kasi allowed sila ng dalawang IP address lang. Ibig sabihin, ah gamit yung wifi mo at saka yung data. Yung data. Kunwari, example, ngayon, nandito ka ngayon sa bahay nyo. May gamit ka dyan ng IP address tsaka yung data mo, dalawa na. Kung pupunta ka doon sa ibang bahay, makigamit ka ng wifi, tapos magti-trades ka, magpi-place ka talaga ng entry, bawal yun sa prop firm. Yun lang, bawal yun. Kaya, pero kung may running trades ka na, kunwari may running trades ka na, nakapag-trade ka na sa bahay nyo, tapos pupunta ka sa ibang bahay kasi makiki-wifi ka, tapos titingin ka lang ng charts, okay yun. Huwag ka lang magpi-place ng entry. Pero kung may data ka, okay yun. Basta guys, kapag may data ka, okay. Wi-Fi nyo sa bahay at saka yung data. Okay yun guys. Yun lang naman yung mga nababasa kong yung mga sa platform eh. Guys, baka may question pa kayo. Ano na lang, ilang to? Ilang minutes na lang ba? Guys, baka may question pa kayo guys about sa prop firm. Okay lang. Example, kunwari, swing trader ka naman. Ano ka lang, doon ka lang basta pag naka-execute ka na kasi bro, di ba magta-travel ka? May data naman. Yun, data pwede. Pwede ka mag-TA sa ibang wifi. Kunwari, may ano ka, may laptop ka, pwede naman. 'Di ba sa cellphone lang naman tayo nag-execute. Ang pinaka the best diyan, yung cellphone mo, diyan ka lang mag-trades. Tapos, yung laptop mo, syempre, pwede mong i-connect yan kahit saan. Ano lang yan, sa TradingView tayo mag-aano lang, mag-analyze ng ng mga setup. Ang sagot ko dito kay Coach Nico, kung lagi kang nagta-travel, yun may data naman tayo. At kung nakapag-place ka na ng ng trades, yan pwede ka nang gumala kahit saan. May cellphone naman tayo guys pwede namang lagyan ng data 'yon. Kaya lusot pa rin. Kumbaga hindi siya makakaapekto. Actually ngayon guys, every time magti-trade ako, dati hindi naman ako ganito Pero ngayon, every time magti-trade ako, lagi akong tumitingin dito. Ito guys, parang bago ako mag-trade, tumitingin na talaga ako dito lagi. Pero nung una, medyo hindi ako sanay. Pero nung nakasanayan ko na, parang ganun guys Parang ganun na, nakasanayan na ng buhay ko. Every time magti-trade ako, kahit live account yan guys tumitingin ako lagi sa news. Parang ano na, ewan ko ba ang tawag doon. Parang yun na yung nakasanayan ko. Dahil yan sa prop firm.
Tapos yun, yung mga risk management. Huwag lang ma-mental block guys kasi makakalimutan mo talaga lahat. Actually guys, ito guys, bukas. Okay, CPI ulit guys, CPI Matinding ano to, matinding-tinding laban to. Wednesday, yun. Okay, guys, wala na ba kayong question guys or baka may question kayo? Basta guys, ganun lang. Kumbaga, kung matalo ka ng 50,000 sa live account, dito, hindi ka matatalo ng 50,000. Parang matatalo ka lang dyan ng ano $50,000. Yung drawdown nun, mga ano mga $5,000. 5,000. Parang binili mo lang yun ng ano, $400. Parang ganun. Parang ano, $400 mo, nagkaroon ka ng capital na 5,000. Kaya pag natalo ka ng $5,000 sa prop firm, hindi yun totally 5,000, $400 lang yun. Nakita niyo guys yung logic doon nung nakatipid ka. Tapos nakakuha ka pa ng experience. Tapos natuto ka pa. Pero sa akin kasi guys, nagla-live kasi ako halo lahat. Kasi ang goal ko talaga sa live, syempre walang bawal doon, di ba? Disiplina ko yung sarili ko sa mga prop firm. May mga nagbabawal para maging disiplinado ako. Para just in case na lumaki na yung live account ko, ibang-ibang tao na ako. Nakakita niyo yung point ko guys. Lahat kasi guys ng success may process yan. Hindi pwedeng may $100 ka, nag-expect ka na magiging milyon yan. Hindi yan, ano yan, suntok sa buwan yan. Hindi ganun. May mga process yan. Kaya buti na lang mayroong prop firm na tutulungan ka maging disiplinado ka. Tsaka may mga prop firm din guys na scam talaga. May mga nagsasara. Okay, kaya ito habang okay pero ngayon kasi ito kasi yung ginagamit namin eh. Tsaka okay naman lahat. Ito naman yung mga pinopromote nila. Kaya sa akin, yung mga ginagamitan ng robot, ito yung pinaka-top. 100 USD lang sa 10K. Hindi po, ano siya, mga, ano nga yun, 211. Kasi gagamitan pa natin ng robot, sir eh. Basta in short, $211, magkakaroon ka ng 10,000 live account. One day process. Mare, magpapagawa ka ngayon. Isa-set up namin yan. Set up ko yan. Automatic bukas, may live accounts ka na. Ganun lang. Pasado na yan lahat. Screenshot mo lang yung ano, yung username at saka password nung prop firm challenge. Yun, pwede. Pwedeng gamitin to yung 0.05 risk kapag ano, yung gamit mo balance base. Kung sa balance ka. Yes po, 211 kasama na yung robot. Kung 10,000 funds. Live ka na kagad. Kasi ako kasi nung bago talaga ako, sabi ko, okay na sana, 'di ba ang mindset natin mindset natin sana lumaki yung funds ko. Kung malaki siguro funds ko, malaki din yung kikitain ko, parang ganun. Pero hindi pala yung kadali kasi bago mo makuha yun, dapat maging disiplinado ka muna. Kaya yung nakita ko yung prop firm, sabi ko, pangit naman ito, stricto. Kung negative ka mag-isip, ay pangit yan, prop firm, mas maganda sa live ka na lang. Guys, tandaan nyo sa live, ilang beses ka na ba nasunugan ng malaki? Kung nagla-live ka, ilang beses kang hindi naging disiplinado sa sarili mo. Kaya kung positive ka mag-isip, yung ganitong bagay na nagdidisiplina sa guys, malaking tulong. Magiging ibang tao ka, mag-grow ka as a professional trader. Guys, para maging professional trader, maging profitable trader, kailangan mo ng mga tinding disiplina, hindi lang kaalaman. Guys, yung technical analysis, kahit 1 week na baguhan, kahit 1 month na baguhan, mas magaling pa sa atin mag-technical analysis. Kaya hindi yan guys, hindi yun basihan para maging tunay kang professional trader. Okay? It's all about psychology and attitude. Ako guys, magpa 5 years na ako guys. Ang dami ko na nakita na ganun. Kaya ano guys, ang daming nasasay ko sa technical analysis. Nabitin ako doon bro. Ano yung palagay natin na ganito? Okay. Ito guys, so pili lang kayo guys. Pero sa akin, okay to yung ganito. Pero wag na muna guys kasi kahit ako din gusto ko manigurado.
Ito yung sa akin, 25,000 o tsaka 10K. Ano to? Wait lang. Bro, hindi ko siya makita bro eh. Calculator. Ito. Euro USD. Okay, 10,000, 0 point. Oo, pwede yun. Okay to. Pwedeng ilagay mo dyan bro, 0.50. Same lang yan sila. Sa akin ang nilalagay ko, ano eh. Parang ganito, oh. Yung kanina, ito, oh. 0.50 yan, tama. Ibig sabihin, parang 0.50%. Hindi siya 1%. Guys, naka-ano ka na nito, ha. Kung balance base, ha. Guys, naka-risk management ka na yan. Pero pag nanalo ka, syempre malaki. Kaya malaki din yung mapipayout mo. Request mo kagad, guys. Tapos gagawa ko guys ng GC sa ano man para lahat magta-topic tayo doon ng mga rules. Ang goal natin maintindihan natin yung mga rules at saka yung mga bawal. Tapos may mga sekreto kasi diyan guys eh. Ang minimum kasi guys sa Cortana kasi ito dati yung mali ko eh. Pero ngayon at least masabi ko sa inyo. Ah, ang goal natin sa Cortana, ang first payout kasi diyan minimum $100. Ang first payout diyan 50-50 kayo ng company. Kaya wag mo munang ipunin yung panalo mo. Pag nanalo ka ng $100, i-withdraw mo kagad para magamit na yung 50-50. Tapos sa next trades mo, para at least lahat ng panalo mo magiging 70-30 na kayo. Okay, 30% sa kanila, 70% sa'yo. Sana nakuha niyo yung ibig kong sabihin guys ha. Para malaki yung payout nyo. Yan, yung IP address, sir, ano lang naman yun eh. Kumbaga, huwag ka lang magti-trade. Kunwari, di ba, ano lang naman, sir, sa bahay natin, meron tayong wifi. Yun, isang IP address na yun. Tapos gumagamit tayo ng cellphone sa data. Data ha, yun. IP address na rin yun. Kaya pwede yun. Ang mali lang doon, kung kunwari, nakiki-wifi ka sa iba. Tapos, bigla kang magti-trade ng gold. Kahit ano guys, basta magti-trade ka, magpi-place ka ng entry. Bawal yun. Kasi ibang IP address yun. Huwag mo na lang gagawin. Pero kung ganito, di ba may laptop tayo, nagko-connect tayo sa iba, okay yun kasi nagti-TA lang naman tayo dyan eh. Tapos kung gusto mo mag-trade, mag-data na lang. Guys, ito pala guys ha. Yan, sana sir nasagot mo sir ha. Basta sir, wag ka sir magti-trade sa ibang lugar na lang. Just in case lang. Kung magti-trade ka man kasi may entry na, gamit ka lang ng data. Pero ako kasi, ang ginagamit ko kasi, laptop or PC sa trading view. Tapos cellphone yung ginagamit ko for execute ng trades. Yun, pwede. Basta CP mo ha, CP mo. Coach, yung GC na gagawin niyo po, valid only for... Oh yes po, yes, sa mga nag-avail. Kasi gusto ko matutukan kung sino nag-avail. Yung mga rules kasi guys, kailangan yung rules kasi. Kailangan masabi ko yun. Tsaka ano pa ba? Guys, ano pala guys ito yung pinaka ano ko pa sa inyo. Kasi Binance, 'di ba, yung iba hindi marunong. Yun, isend nyo na lang sa akin, ako na bahala sa Binance. Kasi baka ma-scam pa kayo diyan, magkamali pa kayo ng pag-buy. Okay, medyo trabaho yun sa akin, pero okay lang, ako na lang. Ako na lang bahala. Ibigay nyo lang yung complete details nyo sa akin. Ipi-PM ko naman sa inyo yung email address, complete name, tsaka address, email ad. Okay, ako na yung bibili sa Binance.